si customer. So isa yan sa mga ano, so pasensya na medyo nasa may data ako. So ayan, ang problema doon, kaya naman natin gawin yun na i-deliver, kaso nga lang lugi nga lang, di ba? Sinabi ko nga 50% nga lang yung dagdag. So ibig sabihin, hindi ka talaga kikita ng maayos. Kaya ang ginagawa natin mga driver, mga rider, kailangan talaga natin kumuha magdagdag pa. So ang ginagawa natin, hindi tayo nagpapaalam, di ba? Pero nakalagay kasi kay Lalamove na pag kumuha ka ng pan-double booking mo, magpaalam ka. So ang problema lang, kapag nagpaalam ka, hindi ka naman papayagan, di ba? Alam natin yung mga driver na yan na kapag nagpaalam tayo sa customer, hindi talaga sila pumapayag. Kung merong sa 10 customer, may isa lang yan papayag. So malamang hindi ka talaga magpapaalam, kasi kapag nagpaalam ka, mauobliga kang itakbo na yung ano, kasi meron ding iba dyan na namomonitor talaga kung saan pumupunta. So ang ginagawa natin, hindi tayo nagpapaalam. So aminin natin dyan, comment kayo sa baba, kayong mga customer at sa mga driver, kung hinuhuli nyo ba talaga kami mga driver. Dahil marami akong na-encounter na, sir, ang tagal mo doon sa lugar na yon, sabi ni customer. So hindi natin maiwasan yan, kasi mayroon talagang customer na nagmo-monitor ng kanilang mga parcel, so kanilang mga booking. So isa yan sa mga hindi talaga natin maintindihan kung bakit natotolerate yung ganong hindi siya natutuloy, kundi bakit nangyayari. So problema kasi yan na hindi natin kaya yung pinangako ni Lalamove na magpaalam kay customer, dahil nga yung kita natin hindi sasapat. So ang ginagawa natin talaga, kailangan natin magsabay. So hindi tayo nagpapaalam, kaya ganyan yung yung kalakaran talaga. So hindi tayo nagpapaalam, kasi pag magpaalam ka at alam mo naman na magpapaalam ka, hindi ka rin naman papayagan. So bakit ka pa magpapaalam? Sana naintindihan natin kung ang point ko diyan na nagkaroon ng hindi magandang hindi magandang anong tawag dito, hindi magandang reputasyon si driver. Kasi nga ang alam ni customer, kapag nag-priority siya, diretso na agad doon sa kanila pag na-pick up. Which is tayo namang mga driver, ang hirap natin gawain yan, kasi nga sa totoo lang, hindi tayo kikita yan. Paano natin gagawin yung isang bagay na hindi tayo kikita? So kaya nga tayo lumalabas tayo para tayong kumita. So ayun yung isang problema dyan, na napakahirap minsan, kasi nga press release ito ni Lalamove na ganun, priority, atid agad, press release yun sa mga isip ng mga customer. So ang alam nila talaga, ganun ang mangyayari, pero hindi sa totoo lang, hindi ganun. Katulad ng minsan, meron akong customer na naka-priority. Sabi ko, sir, pwede ba itong sabayan? Sabi niya, sir, naka-priority na nga ito, kaya nga dapat hindi siya magtagal. So hindi ko naman siya pwedeng lecture na, sir, kapag naka-priority, hindi naman ibig sabihin nun ihatid ko na kaagad. Pwede po natin kuhanan ng kasabay ito. Napakahirap sa ating sa parte natin mga driver na sabihin sa mga customer na, sir, kapag priority po, hindi ibig sabihin nun ihatid ko na kaagad kayo. Hindi ganon. Mahirap gawin natin yung mahirap gawain yung sa parte natin mga driver, kasi tayo naninimbang tayo hindi tayo pwedeng mag-offend ng mga customer, kasi customer yan kailangan lagi kang magalang sa kanila, lagi kang sunod sa kanila, sasabihin nila, kahit minsan masakit na sa loob natin, di ba? So ayan, sana intindihan natin kung ano ang point ko doon na sinasabi na sa priority. So luging-lugi po talaga tayo mga driver pagdating dyan sa kalakaran ng Lalamove ngayon, na parang one side lang ang nangyayari, na ang katulad ng mga marami pang mga platform na ganito, maraming gumaya ng mga vloggers na magpapalaganap ng mga information about doon sa mga ano ba ang tamang booking. So dapat magkaroon tayo ng mga ganong information, dahil wala namang ibang gagawa kundi tayo lang mga magtutulungan, tayo ang gagawa sa mga ganyang information. So maraming salamat, sana maintindihan natin at sana hindi tayo mabas.
Kasi meron naman nagbabash na minsan medyo off din na nasasabi natin, pero hindi naman natin sinasadya. Wala tayong dapat ditong tinatapakan. So mga personal lang ito, personal opinion natin. So wala tayong personalan. So maraming salamat at sana lumaganap yung video na to, lalo doon sa mga sikat na vlogger, kasi hindi naman tayo sikat na vlogger. So maraming salamat, sana makarating sa mga dapat puntahan, and yun lamang po. Thank